Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Dalawang ahensya ng pamahalaan na namamahala po o may kinalaman sa pagsusuri ng batas o pag-interpret ng mga batas o may kinalaman po sa pagbabatas. Ayun, Solgen po at DOJ ay malinaw po ang kanilang pahayag. Wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Boss Buds, ano yung ginagawa ng Congress ngayon? No? Ito po ba, halimbawa, pinasa, majority, 300 plus ng walang nag-abstain, lahat sila pro-ICC. Alam niyo naman sa Congress, di ba? Magpipirmahan pa yung mga yan. So may pahayag na rin po dyan si Solgen, no? Ang pahayag po ni Solgen, ang lahat ng legislative resolution, mag-resolution man ng sangkatutak, dagdagan man nila kahit 1,000 resolution pa. No, ang kanilang gawin ay ito po ay non-binding dahil wala na po tayong jurisdiction effective. Tama po yung sinasabi, pareho po ng sinasabi si Solgen at saka po yung ating kaisa-isang abogado na accredited ng ICC, si Harry Roque, na 2019 po, effective ng 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. No? So lahat po to ay pagpapakita lang ng kanilang saloobin. May silbi po ba yung pagpapakita ng saloobin? Wala pong silbi. Parang sinasabi mo lang, ayaw namin sa ICC. O ganun lang po yun. Parang mga placards. Dahil sila yung mga mambabatas, dinaan nila sa resolusyon. Kumbaga sa mga nagrarally, kumbaga sa mga nagrarally, placards lang po yan. Pwede mong hindi intindihin, hindi po yan makakapagpabago. O pati po yung sa Senate, ganun din po yung sa Senate. So ang gagawin po nila, mag-aaksaya po ng panahon, mag-aaksaya po ng pera ng taong bayan para pag-usapan po yung non-binding. Ang ibig po sabihin ng non-binding, hindi po naman wala pong silbi sa madaling salita. Ito ay pagpapakita lamang ng kanilang emosyon. Parang yung pag may resolution po sila may namatay, o resolution honoring the late ambassador so and so. O ganun lang po yung resolution. Okay? So wag na po yung ikainit ng ulo. Opisyal na po itong mga nagpahayag. Pero, ayan yung pero eh. Ibang usapin daw po yung pagbabalik sa ICC. No? O yun po. Ito po, kumbaga ngayon, hindi tayo pwedeng makipag-cooperate sa ICC. Legally, hindi tayo pwedeng makipag-cooperate sa ICC dahil wala silang jurisdiction sa atin. Hindi rin natin pwedeng, kung ganun, mag-issue man, halimbawa, pwede pa rin po bang mag-conduct ng investigation yung ICC? Pwede naman. Kung loko-loko sila. Pwede naman nilang pahirapan yung sarili nila. Para magamit lang po sila ng mga politiko natin. Wala naman pong problema dun. Kaya lang, nakakahiya po sila sa international community. Iimbestigahan mo yung isang tao na non-binding naman. Kumbaga, nag-imbestiga ka, para saan? Para lang nagpa-survey. Hindi naman po ganun yung ICC. Okay? So legally, non-binding po yung ginagawa nila, o legally, wala pong silbi. Yan po ay magagamit lamang sa propaganda laban sa mga Duterte. Yun lang naman po ang target ng mga yan. Makapag-propaganda laban sa mga Duterte. Kasi kung sasabihin lang nila na gusto naming makulong si Duterte, para lang sila si Laila de Lima. Wala naman ang umiintindi. Nakita niyo po ba? Hindi niyo na po naririnig si Laila de Lima, di ba? Ilang araw lang po, 3 araw lang po lang siyang kinover. Ang dami po sinasabi ni Laila de Lima ngayon. Minuto yata, nagtutweet si Laila de Lima. Wala pong umiintindi dahil wala naman pong bigat. Ganun lang po ang mangyayari sa kanila kung magsasalita lang. Pero kung dinaan nila sa resolution, mabigat po yun dahil yung mga na-ipe-play up nila na parang merong silbi. Kasi marami po sa mga kababayan natin, hindi po na akala nila ang ginagawa ng Congress parang batas lahat.
Hindi po, ang resolution po, non-binding yan, no? Wala pong pakialam. Pwede pong hindi intindihin. At ganyan nga po ang ginawa ng ating Pangulong Marcos. In fact, bukas alis na naman po papuntang Dubai si Pangulong Marcos. Kaya naglalabo-labo po rito, mag-uusap po sa Congress, mag-iiyakan sa Senado, magkakasamaan ng loob yung mga senador dahil isa sa mga senador yung kasama ron sa pinaparatangan ni kay Pangulong Duterte, no? O i-rest nila yung samaan ng loob para po sa isang walang silbing kabagay-bagay. Habang busy po tayo na pinanunod si Tambi na tumitingin ng itlog at pinag-uusapan po sa Kongreso ang napakabigat pong usapin kung ang presyo po ba, kung ang itlog po ba ay kikiluhin na o per piraso pa rin. Alam po ninyo, no, nakakadiri po, no? Kayo sa mga congressman namin, no? Nakakadiri po yung mga pinag-uusapan ninyo. Kung mataas po ang presyo ng itlog, ang pag-usapan nyo po paano mapababa yung presyo ng itlog, hindi po yung paano ibebenta ang itlog, titimbangin o kikiluhin. Walang katuturan. No? Ganyan po ang ating kongreso ngayon. Busy po sila. Nag-uusap kung papapasukin bang ICC o hindi. Wala naman silang silbi. At hindi na po pwedeng papasukin yung ICC dito dahil hindi na po tayo, wala na po silang jurisdiction. Pwede na po makasuhan ang Pangulo ng Pilipinas, no? Na pagpapailalim sa isang international body na walang jurisdiction sa atin. Hindi po pwede basta-basta yun. Ang itlog daw sasalatin. Yun po pinoproblema sa Congress eh. Napakatitino ng ating tapos habang busy po na nagsasalok, anong tawag doon? Nagkikilo ng 20 pesos. Ang tanong nga, Speaker Martin, bakit po pansibulang ang ano? Bakit po pansibulang ang 20 pesos ang bigas? Ako na rin sasagot. Kasi proyekto yan ng Cebu government eh. Cebu government ba yan? Hindi ba yan House of Representatives? Hindi po. Proyekto po yan ng Cebu government. Kaya sa Cebu lang po may 20 pesos ng bigas. Dahil subsidy po nila yan. Subsidy ng ng Cebu government. Opo. Kumbaga parang paayuda nila sa mga mahihirap sa Cebu. Eh, anong ginagawa ni Martin? Mahirap po sagutin. Kasi po siyempre, in-invite po nila si Pangulong Marcos. Hindi po yata nakadalo. Kaya si Martin po naroon, nagsasalok ng bigas. Okay. Hindi po yan proyekto ng House of Representatives. Yan po ay proyekto ng Cebu government. Naintindihan niyo. Linaw po natin. Kaya po hindi pwedeng pambuong Pilipinas. Okay? Punta na po tayo rito sa napakahalagang usapin. Wala pa naman po, no? In fairness po, wala pa naman pong pinag-uusapan tungkol sa kung tayo po ay papailalim muli sa anong tawag dito? Peace talk with the CPP, NPA, NDF. Hindi ko po maintindihan. Meron na po tayong proyekto na NTF-ELCAC, di ba? Meron na po tayong magandang proyekto. Marami po nagsasabi, pati po mga militar, ito po yung whole of government approach. Paulit-ulit po, kung babasahin niyo po, paulit-ulit po ang ating Pangulo dyan nung siya'y nangangampanya na itutuloy nila yung NTF-ELCAC, no? Na maganda po yung proyekto ng NTF-ELCAC para magwakas na po itong yung communist insurgency na to. Wala po tayong problema, no? Itutuloy naman ng Pangulo ng Pilipinas. Kahit po may mga nananawagan na i-defund, marami po nananawagan eh. Di ba? Tanggalan ng pondo dahil nagre-red tagging, etc. etc. Alam na po natin kung ano po yung linyahan ng mga yon. Hindi po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.